Amen. Praise God. Everybody say amen. Amen! Praise God. No, bisan gamay lang sa mga kaigsunan. Praise God. Hindi babag na hindi madayon ang ating pagsimba. No? Praise God. Pero kung salamat kita sa buong adlaw na Mother's Day. No, panahon sa mga nanay. Praise God. Dili lamang sa akong kinabuhi ng silikod, hindi man lang mother, father, no, dalawa na. Amen, praise God. O nangalisod ang papel sa isang kainahan, how much more kung mo ka pa nga amahan. Pero kung ara ang Ginoo, praise God, na magatabang, wala lisod. Amen! Mana siya mga kaisunan na sa una, makasin ko nga, kaya ka na ito ni, pinapamangkanaan ko sa sarili kung kaya ko ba mag-aisahanon apan sa grasya sa Ginoo for the sobra na siguro mga 22 years nakaya man, praise God, kaya man basta ara ang Ginoo. So, di kita maglangan mga kaisunan, ako kamugay sa pagpahindog. Kung may mga Bible ka mo, at buksan din sa Proverbs chapter 31, verse 3, nagasiling, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Sa 30, nagasiling, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that fears the Lord, he shall be praised. Ako ginamit si Mother Mario sa pag-praise sa Word of God. Once again, Lord, kami Ginoo, nagadulo sa iyong presence, Ginoo, sa oras sa iyong Panginoon. Amin pong narinig, Lord God, ang iyong salita, Panginoon. Lord God, patnubayan niyo po ang mga sa amin, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon. Kami po ay makakarinig na iyong salita, na ito po ay aming pagkain sa aming kaluluwa. Lord God, i-anoint niyo po, Panginoon. Nangisan niyo po ng iyong balang spirito, ang iyong lingkod, Panginoon. Sa paghahayag ng iyong mga salita, na ito po ay aming kalakasan, habang kami po ay nabubuhay sa daig na ito, Panginoon. Tuloy po kaming gabayan, patnubayan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen! Ang Padre, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Kung sa man ang makakita sa babae nga virtuous, no, kumbaga ang presyo, no, is far above rubies. Ang rubies, hindi siya ka malahalon. So basta ganit ang mga malahalon, mga butang, praise God. No, inang tumalagsao lang na siya, no? Hindi na siya siling inang makita tayo kay siyempre mahal tayo. So, ang virtus, ang ibig may sabihin din isang virtus is refers to a woman who embodies strong moral character, ethics and values, take integrity, kindness, compassion, and a strong sense of responsibility. In some context, it might also imply someone who's wise, respectful, and has a positive influence on those around there. No, amunit pero ang meaning ng virtuous, no, virtuous woman, praise God, who can find a virtuous woman, praise God, hallelujah. No, kumbaga talag sa uno ang isa ka babae nga virtuous na imo nga makita, praise God. So, at ang great example makaigsunan diri sa Bible nga akon nga great example sa isa ka babae nga virtuous woman, no, diri sa book ni Ruth. Kung ato matang the book of Ruth, Silipad nila it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So sa panahon na punot ang tigbutok sa Israel, no ini si
Naomi. See, for the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his sultan Mahlon and Chilon, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And he came unto the country of Moab and continued there. Marito sila, nagtayo sila sa lugar sa Moab. Inang pamilya ni Elimelech, ang anak si Mahlon kag si Chilon. So, wala kita kayo balon, no, kung ano ang purpose ni God, no, kung tama ba ang ilang gihimo, no, mag-transfer sila sa Moab, no, kay sila mga Israelites. So, in Moab is, ini country, wala din sila nag-aalagad sa Ginoo. So, natabo, Elimelech was dead, doon napatay si Elimelech. So, nabalo si Naomi. So, hindi lamang si Elimelech na napatay, kundi si Mahlon, kasi si Chilon. So, napatay sila ng dalawa. Praise God, no? Pag may asawa sila kasi Orpah, the one was Orpah, and the name of the other Ruth, and he dwelled there about 10 years. So, 10 years sila nag-start dito sa Moab. So, nakinapangin ni Naomi, no, grabe gid na mga kabudlay. No, hindi ba sa basta mga kaisunan, praise God, na mapatay ka ng bana, padula pa ang imutuhang ka bata, mapatay ka pa sa bata. No, kung makaisip si Naomi nga, siguro daw silikway na siya sa Ginoo. Diba? Kung makaisip ka nga, ang Ginoo wala na nagpakamaayon sa iya. Kumbaga wala na siya gina-bless. O pinabayaan na rin siya sa Ginoo, praise God. So si Naomi, no, kay may sinabi ko ito man, mabalik ako sa Bethlehem. So nag-decide si Naomi ang mabalik sa Bethlehem, praise God. No, kagawin ko lang yung doon ka umagad si Oprah at si Ruth, praise God. No, habang nagpapanakaton sila, no, siling ni Naomi, siguro naisip ni Naomi nga, ano man yung sige ka, upon sin ako doon ka umagat sa akon. No, ano man ang makuha nila sa akon. No, kaya wala naman ako sa anak, na ipaasawa sa iba, kaya kapusto sa Israel sa una kung babalo ganit itong panganay, masuwaw sa mangod, no, ang wala siya. So, wala naman. Diyan, basta magbatak ako, hindi man pwede nga magbulat sila. So, sila nga, balik na lang kamo dito sa inyong mga pamilya, sila ni Naomi. Pero si Oprah, no, si Oprah nagkakusa sa iyang ugangan, nagbalik siya. Pero ini si Ruth, no, hindi babae nga Moab nun, nga hindi siya magbalik, no. Ano di ba lang something nga nakita niya kay Naomi nga kaya niya bayaan ang tibok sa iya panimalay, no, kaya niya bayaan ang iya mga gilikanan, bisan pa ang iya kasi banwa kaya niya bayaan. Tungod kay Naomi. No, ano kay pala nakita niya kay Naomi nga si Naomi galit bigado man. No? Amo ni si Ruth, amo abide woman, no, mo abide ni siya. Amo ni lagi ni siya amo ni ang babae na virtuous woman. No, praise God, hallelujah. No, may nakita siya nga something kay Naomi, praise God, nga kinanglanggit nga hindi siya biyaan ang iyang bangan. So, bisan sa abang panahon karon, no, ng mga umagad, no, ugangan na kani, ay hindi na nasala sa ilang ugangan kay hindi man niya tinuod nga ginikanan. Pero si Naomi hindi basta siya, hindi basta. So, ugangan niya, ikabig niya na tinuod niya nga ginikanan. Praise God, hindi niya pwede pabayaan. So, isa niya, convincing, Naomi, balik ka na lang, balik ka na kay kung saan pa nakita ni Naomi nga anong man ang makuha ni Ruth sa iya, ano man ang mahatag ni Ruth sa iya. Pero ano ang hambal ni Ruth kay Naomi, para nga si Naomi hindi na magsige ka hambal sa iya. And Ruth said, and take me not to leave thee, hindi ako paghambalin na mahalin ako sa imo, or to return from following after thee, niya. For whither thou goest, I will go. Dahil hindi ako magkakadto na ako, and whither thou lads, I will lads,
Thy people shall be my people, saying niya. And thy God, my God. Amen? Praise God, ito ang pangatubig na Diyos. Sino nga ka mo, abay tuman mo? Inang willing siya mag-adapt, praise God, hallelujah. Siya kayo mo katawhan, mga akong katawhan. Katang imo Diyos, mga akong Diyos. Amen. Amen, praise God. Kung na kung ay magaling kung ay magtulingan, ay hindi man na sila, lain man ang ilang at pagtuo. Hindi ka dra kay tinangan, isa lang ikaw ka pagtuo. Pero si Naomi, isang lain pagtuo, willing siya siya nga mapakonvert siya. Praise God, dahil willing siya nga magsunod sa kay Naomi nga mag-alagad sa Diyos na buhi. Amen? Amen. Praise God, hallelujah. Mauna ang kinaiyan ni Ruth, mga kaisunan. Hindi basta-basta mga kaisunan. Praise God. Si Pastor dito went until they came to Bethlehem. No, halin sa Moab to Bethlehem. No, sa wala man siya madaling na may sinakyan sila, no? Kundi ang dali nga siguro lakad lang din. No, kasi kumbaga si Naomi, kumbaga ng pigado din. No, kumbaga pag-transfer nila sa Moab, wala din sa nabilin, no? Sa pamilya niya, wala din sa nabilin sa iya. Grabe ang mga pigado doon ba? Kung isa mo sa sa pigado lang sa balat, pigado sa basta labi, sadya man sa, kaya naman yung bana, naman yung mga pakataan, di ba? Pero si Naomi, pigado na, wala ka sa pamilya, praise God. Suno nga si Ruth, nalanggit ang iya ka makaupod, praise God, hallelujah. And it came to pass when they were trying to lead him, at the city was moved about them. Oh, di ba sa basta namugi ang siyudad, pabot ni Naomi, at kumbaga kinagula din. Kinagula din sila, si Naomi ni, si Naomi. Kumbaga ang balita, bakit nagabot si Naomi? Noon na-aral siya, praise God, hallelujah. And they said, is this Naomi? And she said unto him, call me not Naomi, saying Naomi. Call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. No, hindi na ako pagtagong na Naomi, kaya ang ito ng Naomi, happy. So Mara means pait. No, kaya sili pa ng ang natabot lang kinagrabe ka pait. No, sili ni Naomi. Praise God, hallelujah. Praise God. So, I went out full and I went out full. Kaya nagawa daw siya nga full. Nagawa siya nga, damo siya, dala. And the Lord hath brought me home again empty. Praise God. Ano ba ibig sabihin mga kaisunan? No? Sa atong nga pagka-Christian, mga kaisunan, praise God. Dili ka basta magawas. No kay sinuam ng mga anak ko, ay ibig sabihin nga magawas, ina ba rin mga backslide ka sa pagpangalagad? Wala ka din, no? Mapiganahan ka lang. Pero kung si Naomi, ibig sabihin nga nag-transfer sila dito sa Moab, ibig sabihin, no, kumbaga sa atong pa, ilang doon na backslide ba? Nung kanahalin sila sa Israel, dito sila sa Moab, ano nangyari? Ano sabot sa ilang kinabuhi? Nung nawala iyang mga pamilya. So, wala ka itong nabilin, praise God. So, sa ato no, nang damo kita mga, kumbaga, binabless ko sa Ginoo, tapos mahalin ka. Pagbalik mo, wala ka na dala, wala ka makabalik ka pa. Amen? Yes. Nung kung naarap ka sa kalimutan, praise God, yung balaan dito. Ano matapos sa imo dito sa kalimutan? Wala ka makabalik pa. Delikado. Delikado mga kaisunan, praise God. Sa akong kinabuhi na ako nakanabaksad ako. Pasalamat ako sa akong buhay na Diyos, mga kaisunan, praise God. Kaya bisa nabaksad ako, nakabalik ako sa aking magpangalagad. Nabaksad ako ng 5 years, halimbawa ako napatay ako. Susunod pang 5 years, halimbawa ako napatay ako, mga kaisunan. Pero wala, di ba? Hindi ka makasilinga, ay malangit ito sinisir. Parang sa mga Katoliko, mapatay ganit, rest in peace, mga parang
pamutang tura pang kinabuhit pa, wala man lang kani ka lang, ito Ginoo. Amo na ikaw ko na kay balakay, pus ka na lang kay bakit ako ng kontra. Pero sa totoo lang, Gidyawan, sa imong kinabuhi is, wala ka sa ilan sa atong buhay nga Diyos, kang mapatay ka, delikado ka. Hindi ka makasiling malangit dito sini. Kaya bisan pa kami anak ka sa sunod sa iglesia, mga kaisunan. Praise God, hindi ka makasiling malangit dito, kasi anak ka pa dali. Kung magluwas lang po ang imo kasing kasing is grabe ka mainitong sa pag-alaga dahil natang buhay na Diyos. Praise God, hallelujah, hallelujah. Muna siya mga kaisunan, praise God, hallelujah. Doon sa kinabuhi ni Naomi, niya, nagbalik siya na inti. Praise God, pait ang kinabuhi ni Naomi. Pero may pag-asa pa mga kaisunan, praise God. Kaya nagbalik pa siya sa Jerusalem. So Naomi returned and Ruth na Moabite, her daughter-in-law, with her, which returned out of the country of Moab, and they came in Bethlehem in the beginning of barley harvest. No? May lakad abot nila harvest gid no tang barley. They harvest gid. Kung wala kang harvest, siguro wala gid no gutom gid. Praise God. Hallelujah. So ini si Elimelech kasi si Boaz, I mean, no, ano siya ni Elimelech, no, ang pariente. I learned the Moabite that, no, let me go to the field, sabi niya. May malakat ako sa umang, no, hindi ko tabas sa sirot, no. Hindi siya ang boy to suwan, hindi sa sitting pretty lang, ha. Kung mapasiting pretty ka lang, hindi ka magtrabaho. Kung si Naomi, inang handa siya yung mga trabaho siya. Praise God niya, let me go to the field. Sabi niya, and great ears of corn after him in the whole side, I shall find grace. And she said unto her, oh my daughter, sabi niya. Noong naisip si Ruth nga, malaghaw na lang siya. Nung parang may kaunan sila sa iya nga, mother-in-law. Everybody say, Amen. Praise God, hallelujah. Hallelujah sa Ruth, a virtuous woman. No, handa siya pagigta, praise God, dahil sa mga pagkaon, nga madala sa ilang panimalay. Praise God, silpa. And behold, Boaz came from Bethlehem and said unto the river, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless thee. And said Boaz unto his servant that was set over the river, whose donkey is this? Wow, praise God. Nakita dahil siya yung Boaz ba? Samtang nagparaghaw siya. So siguro, ano na gina siya ng destiny. Napala ng kumbaga, ano niya, love at first sight. Praise God, amen. Pagkakita siguro ni Boaz sa iya, na love at first sight siya. Ang wala siya ni Boaz sa mga niya, sino yung babae ni, sino yung danse. Nag-interest si Boaz ba? Kay Ruth. Sabi niya, who is this? Who is this? Whose donkey is this? Sabi ni Boaz. And the servant that was set over the river and said, it is the Moabite damsel that came back with Naomi out of the country of Moab. Sabi niya, and she said, I pray you let me glean and gather after the reapers among the sheep. So she came and had continued even from the morning until now, and she tarried a little in the house. Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter, go not to give in another field him. O nani, nung ni Boaz, hindi ka na nakakap dito sa ibang na uma. Sabi niya. Iba ang power ng love at first sight, nakakagay ng interest, ha? Dali ka na lang panaghaw, sabi niya. Sabi niya kay Ruth. Kapag kahabala niya itong yung mga reapers, mga ningan sa niya, binlan niya sa uhay na masaghaw ni Naomi. Kung baka may favor na. Oh, praise God, everybody say amen. Amen. Ang muna akong ginakamutan ka sa Ginoo ulit ka ang gabi pa po. Praise God, hallelujah. So si
Trot no nakagawa ko ko kay as praise God. No, hindi siya gani pagpalakto dito sa ibang field. No, kay dira na lang siya sa field dito as managha. No, praise God. Kay base ko ano pa matapos siya dito, kinahanglan dira ng sector si road dira sa ano sa field ni Boaz. Good sir. Siya kung mauhaw ka sa niya, ariman no, may mga mailim nun. And drink or that which the young men have drawn. Then she fell on her face and bowed herself to the ground and said unto him, Why have I found grace in thy sight? What thou shouldest take knowledge of me, saying I am a stranger. No, sabi niya, no, siyempre kung stranger ka, hindi na sila magtagad, no? Praise God. Pero si Boaz, itagad niya din zero. And Boaz answered and said unto her, It hath fully been showed me all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thy husband, and how thou hast left thy father and thy mother at the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knowest not, therefore. Ngayon ba't ang pagkibiyaan mo ang iyong lugar, no? Mga father and mother mo. Kakari ka duli, praise God, sa mga tao na hindi mo man dali kilala, praise God. And the Lord recompensed thy work and a full reward of giving one of the Lord God of Israel. Praise God. This is chapter 3 na kasi. You know, here, mother-in-law said that here, My daughter, shall I not seek Christ for thee that it may be well with thee? And now is it for us of thy kindred. For to me is the was behold, he will read buried tonight in the recent floor. Wow. May instruction si Naomi. Praise God mo. Siguro nag-aasiro, si Naomi. Siguro nag-aisip na si Naomi nga, hindi lang ang piling managhalap ni si Ruth, kundi nga inang makakuhay man. So niya, instruction niya si Naomi, niya ka mga gabi si Boaz, ara dito sa 13th floor. Kumbaga, sa linasan, no, ara dito si Boaz. Nagbalangin nila nung ara sa Boaz dito. Praise God, hallelujah. Pagkat instruction kay Naomi, siya, Wash thyself therefore and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor, but make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking. And it shall be when he lieth down, and thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and cover his feet, and lead thee down, and he will feed thee what thou shalt do. Praise God. Muna ni siguro kung mabalo ka, manikamot ka. Diba ito, amen? Kahit si Ruth, manikamot siya. Kung wala siya nagulat kay Boaz nga si Boaz ang maghimot ng first move. Kung di siya ang naghimot ng first move na mapansin siya ni Boaz. No, naglakad siya dito sa facing floor ni Boaz. Praise God, hallelujah. No, sa akong kinabuhi siguro hindi, takon magbala, simuta nga, malakad iting mo to, iba kita nga mga babae, pride kita ya, nasanay kita ya nga ang lalaki ang magano sa aton. Pero si Ruth, no, gisugki, ano siya instruction ng ni Naomi. No, kituman din niya, kituman din ni Ruth ang instruction ni Naomi, isunod din niya. And she went down unto the floor, and did according to all that her mother-in-law bade her. Praise God, no, dito, managit ko ano ang tubos ng iyang mother-in-law. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was weary, he went to lay down at the end of the heap of corn, and they came softly and covered his feet, and laid her down. And come to pass at midnight, when the man was afraid, and turned himself unto a woman, lay at his feet. Nung nabagdagan na kami, babae na nagigda sa yatiin. And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth, thine handmaid. Pray therefore thy skirt over me, thine handmaid. No, kumbaga, ibig sabihin ng pray therefore, kumbaga, may ibig sabihin siya ba? Nung kaya ang sinawi, siya sa tiin ni Boaz. So, may sabihin na siya nang nadaraka sa tiin, mahigda. Tapos, pagbangon ni Boaz, may kita niya may bae, silinin na, spread your skirt over me. Kumbaga,
Kung sa aton pa na masili ka nga, ay, kasawahan sa ako. O amo na ba? Amo na siguro hambal yung pagbukas nga sa aton pa nga inamin. Praise God, hallelujah. Amo na siling ni bukas. Let me therefore thy skirt over thy handmaid, for thou art a near kinsman. Yan kay ko ang lapit nga palingki niya. And he said, Blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast showed more kindness in the latter and than at the beginning, inasmuch as thou followed not young men, whether poor or rich. No, kaya hindi si buwan siguro ng laon siguro siya ba? No, hindi naman siguro gulang, pero laon siguro ni. Praise God. And now, my daughter, for that, I will do thee all that thou require for all the sake of my people to know that thou art a virtuous woman. No, hindi basta-basta si Ruth, no, ang biluga siyudad. Nakibalo nga, isa siya ka, virtuous woman. Praise God, hallelujah. No, ano na lang kaya no kung wala nang access si Buha sa iya, ang mga pamangkot. Pero that is the way of God, mga kaksipon ni Buha. Umana nga sa Old Testament, sa Old Testament pa rin sa Book of Ruth, ang babae, ako pa ang kapagayan sa lalaki. Di ba? Kaya si Ruth ang naglakad dito sa threshing floor. Nung wala ka naglakad dito sa threshing floor, nilupungan, nakibuha sa iya. Kumbaga siya din ang ano dito ba? Sige pa, subong pa lang karoon, ano na, high-tech na, babae na, no? Hindi sila nga sa sunong lang, sa una pang panahon. Nung sa una pang panahon, praise God, amo na nga, amo na siya kung balot ka, hindi ka naman pahinay-hinay pa. No, kay budlay na kung kasi mangunahan ka. O, nag-ihimo ni Ruth. Nung isang gabi, lakat si Kuya. O, di ba? Kay budlay na nga maunahan siya. Praise God, hallelujah. So muna ang kinukuhin ni Ruth as a virtuous woman, praise God, hallelujah, nga sa anak ni Ruth, kag ni Boaz, naganak sila kay Obed, he is the father of Jesse, the father of David. So dira ka gali ang likeness ni Jesus Christ. No, ang likeness ni Jesus Christ is may halo nga na Gentiles. No, kay si Jesse, ang tatay ni David. No, praise God, hallelujah. So, una mga kaisunan, praise God, no, happy believer after din sila. No, virtuous woman, praise God, hallelujah. Nga nakaasawa pa siya kay Boaz, praise God, hallelujah. Nga hindi lamang maayo nga tao, kundi mayaman pa, amen. Ang garanon pa mga kaisunan, praise God, hallelujah. Naghatag pa sa anak. No, ganipay pa si Naomi, praise God, hallelujah, nga kitagaan pa sa ni Ruth na anak, praise God, hallelujah. Muna sa kinabuhay ni Naomi, makagalan din na naling sa kapaitan, praise God. Muna natin kinabuhay mga kaisunan, saan pait, mga kaisunan, padayon ng kapagalagan sa Ginoo. Amen. Panahon ang kaisunan niya, nag-iwar ang atong buhay ni Ruth, pagkano ni Ruth, ano nung pag-alagad sa atong buhay ni Ruth. Praise God, hallelujah, hallelujah. May luka ba, kaisunan, praise God, hallelujah. Sa Diyos ko sasabihin ang asahan ko ika'y hindi mabibigyan. O kalamay ko ang Diyos sa hirap at ginawa. Awawin ko lamang ikalagibig. At kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang